Sa magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Naalala nyo ba yung project natin na apartment na loft type? Pinakita ko na sa inyo yung design nun no? At doon sa design na pinakita ko sa inyo doon sa previous video, ay binubuo siya ng dalawang structure. No? May left wing tsaka may right wing. Pinag-aralan naming mabuti at binago namin. Binago namin. No? Ginawa na lang namin siyang isang structure. No? Pero mas gumanda. Mas gumanda siya. Dahil yung bawat unit, imbis na rectangular siya, medyo naging squarish. At medyo kumuha tayo ng konting floor area. Yan. So, nag-gain tayo ng extra space. At naging halos uniform na yung bawat unit. 12 units pa rin siya. At yan ang gusto kong ipakita sa inyo ngayon. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Gaya na ang binanggit ko sa inyo, binago namin yung design. Bakit binago yung design? Unang-una, sa construction, no? Kung dalawa nga naman yung structure, mas mahirap pa yun, no? Compared sa kung iisay na lang. So, mas compact siya. At the same time, nag-gain kami ng extra area. No? So, naging mas malaki ng bahagya yung bawat units. And then, yung shape ng units. Dati, rectangular siya. Ngayon, mas naging squarish. Mas maganda ngayon maglaro ng mga spaces kapag ganun. No? Mas bumuka siya. At syempre, cost ng construction. Yan yung mga kinonsider din natin. Kaya kinailangan yung change. So, kapag mayroong mga review na ginagawa, kahit na tapos na yung design, mas madali nga naman kasing magbago sa papel or sa design kaysa sa construction. So, inayos na namin. Okay lang yun. At in fact, mas gumanda pa nga siya. Okay, so ano na naging itsura ngayon noong 12 units na loft type studio apartment building na ito? Panoorin nyo to. At ito na nga yung bagong itsura. Yung previous na design, mapapansin nyo, dalawang structure yan. Merong left and right wing. Pero this time, ang ginawa namin, oo, yun pa rin. Meron pa rin siyang left and right wing. Pero isang structure na lang siya. Isang roof. Under one roof na lang siya. Yan. So, same pa rin siya. Meron siyang 12 units. 6 sa ibaba. 6 din sa itaas. And sa likod, yung stairs going up sa second floor. Sa presentation na ito, meron tayong lawn, may damuhan. Kaya sa actual, baka wala na yan. Tapos yung corridor natin, itatiles na natin yan sa actual. So for this presentation, makikita nyo parang meron pa rin siyang perforated na pavers. Siguro sa harap na lang natin gagawin yan. Meron pa rin tayong 4 na parking slots para sa mga merong 4-wheel vehicle na mag-rent dito sa unit na to. Meron tayong fire exit ladder. May balcony sa taas. Open lang siya para mas madaling mag-escape in case na merong fire. So, compliant yan sa fire code at sa building code.
Pasukin natin yung isang unit. Ito yung suggestion ko sa setup ng furniture. No? So, yung coffee table na yan, pwede na rin siyang maging dining table, no? Parang Japanese style. Pero kung pwede rin naman maging regular size na dining table instead na maglagay ka ng coffee table. So, ito yung kitchen niya. Kumpleto yan, no? Merong wash basin or may sink. Pwede kang maglagay ng single burner. Merong ref. At yun, bago yun, nilagyan namin ng lugar para sa automatic washing machine. Yan yung toilet. And going up, yung ladder papunta sa loft. Ang kaibahan lang nito doon sa previous na model natin, makakatayo ka doon. May sa ibang units, pwede kang tumayo doon sa loft. Pero ito, meron na lang siyang almost 4 feet na height. Crawl na lang siya, crawl space. Anyway, ang gagawin mo lang naman talaga dyan ay hihiga. Tapos babangon ka, nakaupo. So, ganyan naman talaga ang idea ng loft. No? Na bunker space. So, yan ang makikita mo, maliwanag siya. Lalo na ito yung nasa front unit, no? Front end unit yan. So, merong extra na natural air, natural ventilation dahil meron siyang additional na window doon sa harap. So, siya yung premium na unit. The rest, isa na lang yung bintana niya. All jalousies para mas maganda yung circulation ng hangin. So, ito, i-deliver namin sa inyo to na walang laman, syempre, pero finished na siya. Painted, may tiles, may cabinet na kitchen cabinet, and ikaw na bahala maglagay ng mga appliances and ng furniture. Nasa iyo na kung paano mo i-operate to, pero ibebenta namin sa inyo na finished na siya. So, pwede mo itong ipa-rent, pwede mong gawing Airbnb or hostel. Akitin naman natin ngayon yung second floor units. Yung second floor units ay parehong-pareho rin ng nasa ground floor. So, ito yung kaibahan nito. Ginawa na namin uniform. Kaya lang dahil sa shape ng lupa, medyo bumuka siya dun sa bandang harap. So, may mga units na mas malaki doon sa nasa right wing. So, yung left wing ay mas malaki siya. So, ang sizes ng units in floor area, kasama yung loft ay from 22 square meters yung smallest and 25 square meters yung pinaka malaki. So, itong ginagawa namin ay binibuild lang namin ito, hindi namin i-operate kasi ibebenta namin sa inyo. Kayo na mag-operate. So, kung gusto nyong bilhin ito, pwede kayong mag-email. Sasabihin namin sa inyo yung details tungkol sa price ng property na ito, ng project na ito. Sa ngayon, dahil nga tapos na namin yung design, ay gagawin na namin yung working drawings o yung building permit plans. At kapag nakuha na namin ng building permit plans, right away, sisimulan na namin ito. Pero pwede na kayong magpa-reserve kung gusto nyo itong mabili. Pwedeng mabili nyo na ito habang ginagawa namin. Mag-usap tayo. Pwede nyo akong padalahan ng email sa email address na ilalagay ko dito. Ayan. And sana magkasundo tayo. Okay, so ito yung mga units sa second floor. At itong location ng project na ito ay nasa likod ng isang private school. Na yung private school na yung from elementary hanggang college. So, napakaganda. Okay, so maraming salamat po. Sana magkita tayo ulit susunod. Ako po, si Architect Ed. Bye!